buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gipon niyo nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 17 na. Buwan mga higala sa Marso, tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natangan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga higala, ang defense team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga manalipod kaniya sa International Criminal Court na porma na panguluhan kini sa veteranong International Defense Lawyer o British Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman. Musuporta kaniya sila si Attorney Salvador Medialia o Attorney Harry Roque. Straight to the point. At nagpagtagad buntaga mga kaigalaan mo na akong giingon sa kinini ang atong pag-discuss ini mong kaso nga daghan ni mga higalang mga anggulo, no, samtang atong gi-question sa mga kaigalaan ang daghang mga questionable ining mga panghitabo aron o niya kinini ang tagaan tanig pagtagad mahigala kay dili pa ni mo nagiingon nga mga pagsubok lamang yan alang kang Duterte mahigala og sa iyang mga loyalist huwag mong isuko ang laban. Mura din siyag mga kwan kasamang Idol Boyke ayaw lang kumbati lang gihapon So, dunay daghang mga rally mga higalang ikipanghimo. Sa weekend mga sukit paminaw patindaghan na. Didto mahigala sa Davao City, bilang daghan na gyud. Davao City diri sa Cebu City, sa Carcar City, Ormoc City, Baybay City, hasta pa mga lungsod dito sa Leyte mahigala sa Hinunangan, Hinundayan, Apil, no? Diri sa Leyte gyud kay si Romualdez sa Leyte gyud. Pero nagpaila na mga higala nga mismo ang taga Leyte ni express sila sa ilang mga sentimento. Kasi Duterte dito masabatao may gala sa Leyte. Straight to the point. Kata nagpagtagad dumutaga unya ang mga OFW sa tibuok kalibutan na expose hinuunig maayo mga kaigalaan kini mo panghitabo nga tibuok kalibutan mga higala nga mga overseas Filipino workers ang nipadayag sab sa ilang sentimento. Lain-laing lugar gyud, no, sa tibuok kalibutan mga sukit paminaw. So, na-expose na hinuon sa tibok kalibutan kini, kini mga panghitabo karon sa Pilipinas. Straight to the point. Tagantang nagpagtagad ng buntaga mga kaigalaan, no? Sa Attorney Harry Roque na mahayag nga tinghuaon nila nga mapadismiss ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang September 23 nga sunod nga hearing. I-highlight nila ang illegal nga pagkaaresto o ang jurisdiction sa ICC tungod kay dili na membro ang Pilipinas ni ini. Straight to the point. Atong i-discuss ro butaga mga kaigsunan, daghan man ni mga rallies at ipakita may gala unyang taon sad, pwede og gakwan, muhatag tag legal points sad, pwede sad, no? Depende lang kamulay akong kuanon mag-agad ko sa kanana ang inyong mga opinion sad. Kasi ato unahon ato i-discuss ang mga legal points ani or arita sa mga rallies nga nahitabo or arita mahigala sa mga virals, depende lang. No, kompleto man ta karon, buntaga mga higala. Pero doon ay miingon mga kigalaan nga may ko nag-discuss nato na kay nag-ingon mas lang nga kidnapping tong nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kidnapping, why basihanan? Ang uban sa ningon nga nagoy ICC warrant. Sa mga tinuod ani mga sukit di paminaw. Valid ba tong pagkadakop ni Presidente Rodrigo Duterte or dili? Straight to the point. Maingon mahigala to mga pro Duterte nga dili to mao kadto pagkadakop pa mahigala. Wa pagi kaluoy sa pagdakop. Ang mga against mo Duterte bingon dili na may warrant ang ICC. Sakpan jud to ang uban nangatawa mga higala, ang uban naguol. Ato ning pagtagad karon ang ato mahigalang pag-discuss niini. Ako i-discuss mahigala ang balaod yun. Hagpato na to mahigala kining pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte sakto ba ni o dili? Legal ba o dili? Base mahigala sa balaod. Straight to the point. Kining atong sincero nga pag-appreciate mahigala sa balaod with all due respect sa atong mga kaigsunan nga mga lawyers sad nga naminaw
o with all due respect mahigala sa husgado, considering nga naa na ni mga higala Supreme Court doon mga petitions dito, dili sa ingon nga atong gi-influensyahan ang Supreme Court mahigala, kining ako opinion lang mga kagalaan nga akong ihatag base sa balaod mga sukit di paminaw, but whatever decision sa Supreme Court in mga opinions, ako isip abogado mo submita sa Supreme Court. Batas pagkakaroon mahigala ang dakong question man gud, no? Dakong question, gigamit ang termino nga kidnapping. Kidnapping ba ni o dili? Illegal ba ni o dili? Kini mo panghitabo. Kay balikon ko, ang kadto mahigala ang mga loyalist ni Presidente Rodrigo Duterte nasakitan gyud. Nasakitan sila mahigala sa gibuhat. Og matod pang Roque, hihilain ko yan. Guyuron ko na. Matod pang Harry Roque ni General Torre. Roque na mahinoon. Si Roque tontoa dito mahigala sa International Criminal Court. Apil siya sa list of counsel. Kini si Harry Roque mga kaigalaan, at least to apoy Pilipino gyud nga makatabang to sa Salvador Medialdia mahigala o si Harry Roque. Kay sa claim ni Harry Roque mahigala kining siya ra maoy Pilipino dito na appeal sa list of counsels. Ya Salvador Medialdia mahigala na appeal ni dito kay wa magilaing counsels Duterte, di man pa-postpone gyud nila, so napugo si Presidente Duterte manghigala nag-istorya lang sa tunga sa oras manghigala ni kini ang Medialdia. Ipapirma sa dito filling the blanks naman, gi-fill upan na niya, wa masila ay magka-represent. So, si Medialdia may nag-represent dito. Karon na sa lead counsel, usa ka British, Israeli, mahigala nga criminal lawyer sad mga kaigalan, ngilngig sarba ni Ogwan. Background, mga sukit, ni paminaw. Muna ako gingon na, nindot ni, atong tanaw ni mga higala, atong hearing, i-discuss nato mga kaigalan, kapihan lang nato panagsa. Okay, Japon kay, kantarig pagtagad lumutaga mga sukit tig paminaw. Pero balikan na to ang mga legal basis. Unsa man to, doon na ba'y basihanan o wa? Monid akong question. Karong butaga tagantarig pagtagad mga higala. Unya mi resulta ni sa daghang rally sa bisan asang lugar sa Pilipinas, apil pang Luzon. Ngano man, tungod sa reaksyon sa mga tao niining hitabua mga sukit tig paminaw. Tagaanta mo sa kinini ang ato mga higalang analysis ining punto mahigalang legal, punto legal. At ni pagtagad lumutaga mga kaigalan ato pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita mga sukit tig paminaw, ato lang natabunan ginoon tong ubang mga balita, no? Hasta ni mahigala mga issue sa PhilHealth, kini mga issue sa budget, natabunan mahigala gumikan ining kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo nang ang uban mahigala mo ingon nga kini ni ang gituyo ni mahigala ni Marcos para matabunan ning iya mga issues uban. Straight to the point. Naganda pagtagad mga kaigalan kay grabe ra bang rinalihay ron. Grabe ang mga rallies may gala labi na unya iniga Marso 28 nga birthday ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mo samot na kadaghan may gala mga sentimento sa katawhan niya mo padayag sa ilang sentimento labot ini hitabua karon mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Now, diha po di mo mailhan ang rally kay dito sa Tacloban, doon na may rally po mga higala sa BBM. Ang team BBM po tindaghanas ang tao ang nanambong. O doon na inigawas nga report nga butangan madagtag tong mga tao nga ni-appeal sa rally. Doon na itag, matod pa sa report nga murag pulsiras kasamang kay o doon na madawat po di ay, ang mo-appeal. Pagtagad doon may gala. Pero kini man gud mga kagalaan, ana ni mo mailhan man gud ning voluntaryo nga mo express sa sentimento o ang mga binayran mailhan gud nimo. Kini ni ang duna pod mga higalay uban nga mapugos ra mailhan nimo. Una makaingon gyud ka mga higala nga dunay kalahian kay katong singgit mga higala sa mga gikan sa kasing-kasing nga pagpadayag sa ilang sentimento. Singgit man gyud mahibaw-an gyud mo singgit nga lahi gyud. Pero kadto may gala napugos na. Bisa kung saan pag-lead ba kayo, oy, matay mingaw man. Kanta ni pagtagad butaga ang punto legal atong ihisgutan mahigala. Daghan naman naghisgot-hisgot sa punto legal ako na ulahi man lang gyud kog hisgot ani kay kini itong programa gud mga kagalaan daghan man gud tag mga reports pasad dapat ang mga higalay na daghan kay ni atong mga gi-consider unya labaw tanan. Mag-discuss ta, maputol to discussion kasi siyempre manginabuhi sa tanan man tay mga commercial. Discuss ta sa mga punto legal pero di pa ito kalimtan ito mga commercials kay panginabuhi sa tanan. Muna okay lang, di lang ako balihon nga maulahin ako sa akong discussion. Pero sige lang mo din kay namo po yung mga mukalit og tungang nga mga virals na mukalit og tungang report ato pong accommodate mo na nga sige lang bisag maula-ulahi lang ta
sa atong discussion pero atong i-discuss. Karong buntaga mga higala, unsa man doon na ba'y basihanan ang pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ugwa atong i-explain karong buntaga. Straight to the point. Unya, sa pikas bahin, kadto po mahigalang tiguang in taon nga si Lola nga kadto naputol ang iyang ulo mahigala itos dumanhog, giutopsi na. Atong gi-request tong NBI mahigala, ingon tong NBI nga ilang ipahigayon ang pag-iksom o gipaukuyugan na to mahigalang pulaw ro na anata. Atong ipa-report sa pulaw ro anak mga kahigalaan, pero natabunan lagi ning isyu ron gidakop mga Duterte. Mas dako mang isyu mahigala niya kamusad mas ganahan masad mong maminaw sa update ni Duterte. Unang wala sa nako hinon may hisguti itong katotoang tiguang nga nabuwag ang iyang ulo. Pero to na, gi-exhume na sa sementeryo, giugkat na o gipahigayon na pag-autopsy sa NBI. Straight to the point. Di apay lain nabiyaan na to, labot mahigala sa kininiang pagkor, kato nakadaog sa kasino, nabiyaan po na to ng isyuha kay kung maghisgot ko sa kasino, mas ganahan mo maminos Duterte. Mo nang ipaula-ulahi lang sa nato gamay, ha? Ako lang ning gikuan-kuan ning ato mga topics, mga sukid tig paminaw. Kay tungod lagi sa unsay demand sa panahon karon. Tatanawa kaning text karon ako mong gipapili, ang di karon nga gi sulti ni Ken Galinia Duterte pa man gihapon gusto. Kay ako mong papili unsa maghisgot kog Duterte, maghisgot kog punto legal o Duterte, maghisgot ko og virals. Na mao gihapon Duterte gyapon lang ganahan oh. Sumo ka na nga, sige, Duterte lang sa kong hisgutan lang gyapon ron ha. Agi og pagpahom sa inyong gusto. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukid tig paminaw ato sa hatagan og pagtagad mahigala kay kadtong lalaki nga nakuhaan og CCTV nga nagbrief og nagpasan og gikawat nga vault sa Maribago Lapu-Lapu City nadakpa na gyud. Straight to the Lahi point. sa tug style to lalaki ha mangawat mahigala magbrief lang. Tingali yan ang gituyo kasamang kay inigbuhan o masakpan mingon nangawat ay ko tanawa lang nangawat ba. Kini guban pang masgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon, DYHP lagi ha. To the point. Atong atak na may galang size imedya na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato sa point. dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol na amahan gipusil patay sa lungsod sa Argao. Ano man yung mga higala. Samtang Japanese national na palgang patay sa usa ka kondominyo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na may galang size 39 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaya point. tanig pagtagad robotagan ng atong mga isgutanan, mga kaigalaan. Nya iyahay og himo-himog rally mga kaigsunan, unya doon na po'y dada mahigala og picture sa EJK. Kaya matod pa na biktima sa EJK. Unya kinini ang napoy ni booking mga higala nga kanana ang kuan po. Diha ra po sa Facebook ba. Nga nagdag picture na sa iya batong kuan nga na. Pero doon ni booking nga ayaw nagapila-pila kay dili man na EJK mo namatyan. Ang nibuking nila silingan na pod, no? Asa man tong kuan names, bidaning itabu mga kaigalaan oy. Anya pwede po ato nang hisgutan ng unyag dugang mga sungkit ti paminaw. Kay kanana ang ni apil-apil ba nga rally ana nya kanana ang dagdag mga pictures na itong mga biktima sa war on drugs kunuhay ni Presidente Rodrigo Duterte. Kini ni ang paghiman-himan pa ang silingan na po ni booking nga ayaw kapil-apil kay dili man na EJK, di ba na panahon Duterte na namatay na yung mga anak. Doon na po'y panahon mga kaigalaan nga kadto bang labi na pagpadong naglingkod ni Duterte 2016 no. Wa pa sa kalingkod pero padong na sa lingkod. Pinatyanay naman to, no? Sige na pinatyanay to mga higala kay ngano nag-iyahay na to mga higala, nag-unay na to mga drug lords, Nagkuha na. Nag-unay na to sila mga sugid ti paminaw kay hadlok ng mga booking. Wa pa to'y labot sa Duterte. Pero ilay pasangil kan Duterte man. Now, arita mga kaigalan, kini ba kini? Nagdas picture. So ang booking sad ang kuan na pod. Gone but not forgotten. Nawa kuno mga higalan na tuan na ni panaw na pandili makalimtan. Mothers and wives of drug victim hold kuan mo ni nag-hold kuno og kanana ang napahigayon sa ilang mga rally ba ni oron sa ba no? Di ko kay daghan pero kanana ang apil po ni si na usa ka babae nagdag picture. Ani booking po niya sa lingan rasad asa man to names.
Kana ni booking nga kuan. Tigilan mo yan, tigilan mo kami aling Sheila, yung anak mo na doon na may gibutang nga kuan, purya tandog kay kuan na ba taon. Yung anak mo nga kuan, adi ko no manghigala. Nung last year, namatay nung last year. Last year lang yan na si Marcos na ang presidente. Ato na lagi kato katawa, mga kaigalaan ha. So, gibuking mga sukit tigpaminaw porbida. Doon na magidaghan na nga kuan ron. Bisa ka to mga anak nila mahigala or kadto mga drug lords yun, pwede mang apel dito nga na EJK lagi. Uban mga higala nga wa makarimit kay katugong mga drug lords sa suguon dito ilang mga tao ra mag-una ito sila. Namatay. Dili gani pulis may nakapatay ato. Nadaghan man ang hitabo. Nagipatay ba mahigala kay wa makarimit? Pwede po kang mo kuan kanito mo sa kag tinuod. Dakag picture niya na EJK. Bueno, arita mahigala sa legal basis. Niining pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte last week mga suking tigpaminaw. Atong tagag pagtagad kay kini niyang importante man ni mga kaigalaan kay mao ni hinungdan nga mga tao ni express sa ilang sentimento. Unya importante ni mga higala kay tuwa pa may arguments dito mahitabo sa dahig dito sa husgado mahigala sa International Criminal Court. Question man ni mga higala ni jurisdictions court ron. Unya mingon nga na may warrant ang ICC. So ato ning isgutan. Ang pagdakop do na bay basihanan o wa, kung way basihanan illegal ang pagdakop. Mga kaigalaan, with due respect sa mga naminaw na to nga mga lawyers, ato mga fellow lawyers, kay lalain man mahigalag opinion. Atong gi-evaluate kini. Nakita sa katauhan kay lahi man guni ron tungod ini social media nakakita man tantanan. Kita man tantanan. Ngani kini mga video nga ako i-play ron tuod, nakita na man tanan. Ako lang i-play balik kay para sa atong analysis, Ang nahitabo mga higala sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong isumpay ha kay dunay warrant ang ICC. Unsa man day ni, Straight to the point. Okay, lalisunon pang dako ang jurisdiction. Mugasto tayo dakong oras paghisgot sa jurisdiction, di ko lang sa isgutan ng jurisdiction. Ato lang sang i-assume nga dunay jurisdiction. Sa to pa, granting without admitting nga dunay jurisdiction. Kay ilahi ta discuss ng jurisdiction. Sa Binisaya pa, largahan ta, tugutan ta sa way pag-uyon nga dunay jurisdiction ang ICC. Pero kining pagkadako pa mga higala dunay kakulian. Ngano man, ini maguni mga higala. Atong klarohon na. Gidiscuss ko na ni sa una pa nga mga kinumdo mo, ako ning gidiscuss sa una pa nga mga crimes nga wa pay labot si Duterte, lahi nga krimen to. Na-discuss ko na ni sa kanginan. Back to basic manguda mga higala. Back to basic taha para maklaro tani. Katong mga naminaw na to, kasabot mo nga na-discuss ko na ni pero akong balikon pag-discuss kay back to basic ta nya atong i-connect sa Constitution, atong i-connect sa warrant sa ICC. Questionable pa ng warrant sa ICC ha, pero sa ako nang gingon sige, largahan ta tugutan ta sa way pag-uyon. Pero questionable pa na. Atong hisgutan mga higala, back to basic ta mga sukid paminaw ni ining atong discussion ron para masabtan sa tanan ning kamot ko kay kini kong hisgutanan ning balaod, medyo boring ni. Nya technical mo ko kayo, medyo kon ba, mo nang ako ning paningkamutan nga ang atong audience gikan sa type A audience to type D. Kay people from all walks of life base sa survey may galan minaw mas itong programa. Muna nga akong hagpato ni nga kanang masayon sabdon, atong tagsa-tagsaon. Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Atong takna alas 6:45 na. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Atong takna alas 6:49 na sa manuban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So ang point. pangutana ron, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, legal ba to or illegal? Straight to the point. Back to basic ta mahigala. Ako i-explain ninyo. Explain na to mahigala ang basic ha. Unya ato mga higalang i-connect ining ICC warrant. Remember, ako na nang gihisgutan sa makadagang higayon sa kahanginan. Lain to nga kaso, pero ibalik na to kay basic ni. Ibalik na to discuss kay basic ni, i-connect na to dayon kining tabo ni Presidente Rodrigo Duterte. Mga kaigsunan, as a general rule, dili pwedeng dakpon ang tao kung why warrant of arrest. Timan-an yun na to na. Kamu din naminaw, timan-in ninyo.
Kay lisod man kayo og maglakaw-lakaw ka na. Susuloy ka plaza labi pag kuyog kasi mong uyab ron. Ha? Naay mga pulis ug kalit niya. Dakop ka. Nganong dakop man? Nay warrant sir? Muta na gyud nay warrant. Walay warrant ni. Unsa man na martial law ta ning kalaki ha? Dili gyud pwede. Ngano man tungod kay ang atong Constitution Bill of Rights na pinaka-basic na mga higala ug na kana sa tong batakang balaod. Sa Tagalog pa sa ligang batas, mabani Tagalog dai. Atong Constitution, fundamental law. Kining atong Constitution mo ni pinakadako nga balaod sa atong nasod. Ang ubang mga balaod mga higala dara na sa ubos. Kinahanglan nga dili na mo run counter to the Constitution. Because once mga kagalaan nga musupak na sa Constitution, i-declare ng balaora nga unconstitutional. Nasupak mas Constitution. Hasta na mga agreements, ka mga treaty. Now, ang atong batakang balaod, nagklaro diha mahigala sa Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution. Klaro ha? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Straight to the point. Sa laktod nga pagkasulti, dito ko na lang, no person shall be deprived of liberty. Kana dito ta na ha? Without due process of law. Sa ito pa, wa kuno'y tao nga hikawan. Sa Bisaya pa, wa'y tao nga hikawan sa iyang kagawasan kung walay proseso. Kining gitawag due process. Ha? So sa ito pa, kung hikawan ka sa imong kagawasan, dakpon ka, gihikawan ka sa imong kagawasan, kinala ni agi ka na og proseso. Straight to the point. Unsa man ang due process, dunay substantive due process o dunay procedural due process. So dunay proseso ana. Kanang pag-apply og warrant of arrest, apil na sa proseso. Proseso kana aron nga makakuha og warrant nga mahimo kang madakop. Ha? Sumpay na may gala ka ng Article 3, Section 1, balikon ko, no person shall be deprived of liberty without due process of law. Sa Binasaya pa, way tao nga imong hikawan sa iyang kagawasan. Kung wala mga higalay due process. Straight to the point. Unya, musumpay na sa Article 2, Section 2. Musumpay na sa Section 2. Nga ang Section 2 diha may gala nagbutyag nga the right of the people to be secure to their persons, houses, peoples, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature, for any purpose shall be inviolable. Gisaysay da sa number Section 2. Ako i-explain ha. Paningkamutan ko lang explain yun niya. Masabot na tanan. O ako naman nag-i-explain. So sa general rule, as a general rule, ang tao dili pwedeng dakpon kung walay warrant of arrest. So kung maglakaw-lakaw mo niya, daw na ikalit mo tao masugatan ninyo or police, labi na ang naong murag si Ture. Si kupon ka gani, pangutanan yun na kay warrant, sir. Dili kumukuyog kung kay warrant. Ang exception na gininha nga warrantless arrest, sa pa, doon na exception to the general rule nga mahimo kang dakpon bisag way warrant of arrest, duha ra gyud. Back to basic ta ha. Duha ra gyud. Number 1, kung in flagrante delicto ka, meaning caught on the act of committing a crime, apil anang hot pursuit. Ikaduha, fugitive ka gikan sa usa ka prison facility. Sa pa, usa ka katao nga piniriso ba? Bantan diha ka sa BBRC o sa Cebu City Jail na priso na kadiha. Unya man ni layas ka. Unya na kitaan ka dito di na kinalagwaran, So duha ka instances nga mahimong dakpo ng tao nga way warrant. Balikon ako kanarang nasakpan ka sa akto. Ikaduha kanang fugitive ka. Kanang nipuga ka, puganti ka. So kanang tanan nga dako po na ginay warrant. Kining ka Duterte di man maigo sa warrantless arrest kay wa man sa maghimog crime nga akto. Ikaduha po di man po siya, wa man po siya piniriso. Di man po siya igon niya nilaya sa prisuhan. So aray kita sa warrant. Ang pangutan na naabay warrant sa kan Duterte. Mayon sa naa sa ICC. Sige, dirita sa warrant. Dati man ininyo maayo. Nga ngatong Article 3 Section 2 sa 1987 Constitution, ang pag-issue og warrant mga higala timan ato. Nga kining pag-issue og warrant, korte kini dunay upat ka mga elemento. Kung imong tan-awon ang Section 2, ang pag-issue og warrant kinahanglan mahigala nga
Section 2 ha. Tawag ko na ako ibutang section 2. Yaw, ako ibutang sa screen ha. Unsa man ang pag-issue, no search warrant, dalawa. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause. That's number 1. Ang elements mga kailan ha. Unsay mga essential requisites. Kinahanglan dunay probable cause. Number 2, to be determined personally by the judge. That's number 2. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Sa to pa dunay upat ka mga requirements, upat ka mga requisites sa pag-issue og warrant. Okay, number 1. Kinahanglan nga dunay probable cause. Dunay probability. Ikaduha, kanang probable cause to be determined personally by a judge. Kinahanglan susihon sa judge. Kinsa man ang judge? Taga-ICC ba na ang judge? Timani nga kana nga judge under sa atong konstitusyon. Judge kana sa atong korte. Judge kana sa atong korte under the authority of the Philippine government. Dili na judge mahigala sa ICC. Straight to the point. Dili na judge sa ICC. Ato ning isuit, ato ning ikonek ha. Kay kanang mga decisions, bisag unsa nga decision sa korte mga kaigalan as a practicing lawyer, di pag unsa lang, nakahandle kog mga kaso, bisag ka ng divorce, exampulan talang mo na. Nakahandle kog divorce ka na labi pag countries nga, dili English speaking, Korea o Japan, nakahandle ko na, dili pwede nga ma-implement dayon na dili sa ato eh. Imo ka nang, doon na gitawag recognition of foreign judgment, moagi kag korte. Timani nga kining warrant di ay, nga i-issue kinanan, to be determined personally by the judge, ato ni nga judge sa Pilipinas. By the authority sa atong konstitusyon. Authority may gala sa atong balaod sa Pilipinas because we are a sovereign country. Straight to the point. Di man nga dili ni judge sa ICC taon. Straight to the point. Unya, kinahanglan nga kining maong judge, iya ka nang i-examine under oath or affirmation sa complainant o sa witnesses nga searching question siya gimangutana. Ug unya, kinini ang ipa-describe particularly ang place o ang person nga subject ana mao warrant. Ug masatisfy ka na mo issue og warrant ang judge. Mo na to'y gamiton sa police pagdakop. Karon mingon sila na may warrant sa ICC. Ang tubag dili na mao ang judge nga buot ipasabot under sa atong konstitusyon. Straight to the So point. kung dunay order ang ICC, dapat ila mga higalang gipa-recognize sa atong korte diri sa Pilipinas. Straight to the point. I-recognize nila. Sama anang mga lawyers karon nga practicing lawyers nga naghandle og mga kaso. With all due respect sa ato mga kaigsoonang mga lawyers. Di man na in taon ma-implement nimo. Parihan ako as a lawyer. Sa tanang kortes Pilipinas pwede ko maka-appear. Kaya kani mga libel cases na mo sa remen ako may naghandle. Mo na nahabalik-balik ko nang uban kuan kani adto. Kani karon di na mamadama higala kay tungod sa mabiyaan atong programa di masan mosugot ang kuan ron nga mabiyaan atong program. Abot ko bisag asang kortes Pilipinas, but di ko ka-appear dito sa korte sa Amerika na may requirements dito. Pwede ka nga to sa State of California, gusto ka abogado ka dito, maka-appear ka sa korte. Muti kag bar exam nila dito sa California. Dili man na basta-basta. Mo po na sila, nag-abot la dili di po na basta-basta mo appear, respectfully appearing your honor sa korte, dili pwede. Nanay mga proseso. Mausad na mahigala ang matawag na tog mga order. Foreign orders. Mga order sa balaod dito sa lain na sudi na applicable dayon. Kinala mo adto ka sa korte. In fact, ang Rome Statute na may basis sa ICC pag-issue warrant, nagsulti may Article 59, paragraph 2 sa Article 59, nagbutyag yun niya i-deliver siya sa husgado sa usa ka custodial state nga wa ni mahitabo mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ilang gipaspasan og dakop si Duterte nga gusto pa ganing guyuron mga higala ni Torre, gipasakay sa eroplano mga sukid tigpaminaw aron malahos na dito sa dahig kay kumalangan-langan to. Delikado kayo mga sukid tigpaminaw. Ngano man questionable man kayo. Questionable so kadtong pagkadakupan ni Duterte illegal nga pagkadakop. Straight to the point. Ang uban ilangan lanog kidnapping. Ilang gi-exaggerate. Mura siya ba ka ng figure of speech ba? Figure of speech. Kidnapping. Wa masubay kadto mga sugid tigpaminaw. Unya kay wa masubay si Torre mga higala. Grabe nga naka Duterte. But pasabot ka ng warrant gikan sa ICC nga wa ma-recognize sa atong korte. Nga wa gani mahigala ma-report sa atong korte nga ang Rome Statute
Article 59 sa Rome Statute nagmando gyud nga imong iadtos korte untas Duterte. Dili nimo ilahos sa eroplano. Ha? Unya iyang giguyod mga kaibigan. Unsa man ta? Warrant sa ICC nga wa ma-recognize sa atong korte, equivalent nga walay warrant. Sa to pa nahitabo nga warrantless arrest ang nahitabo kang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Unsa na kadakong panawdaog mga sukid di paminaw? Unya si Tore iya pa mahigalang guyuron ko. No? Sa iyang gingon Tore, hihilain ko yan. Sa usa ka way basis, sa usa ka warrantless arrest iyang inanaon, nga usa ka higayon anas Duterte iyang commander-in-chief. Usa may tawag nimo ng klasiya sa pulis ni General Tore. Maayo pamatasan, General? Maayo na batasan na, General? Dalawa ho, asa man to be? Balikan ko lang yung video ha. Ingon sa nga, hihilain ko yan. Wa kay basis pagdakop nimo, illegal. Equivalent na nga, why warrant? Kadtong hitabua, unya imong guyuron si Duterte? Asa man bebe? Asa man to nin suwe gamay lang be? Dalawa na ko niyo. Asa man ta martial law na ta? Dakpon ang tao nga why warrant? Straight Pag to the umaresto ka point. ng tao, Ayaw pag na umaresto ka dong. ng pulis, Ayaw na dong. Katusa dong. Kana hihilain ko yan. hindi dala ng... Sige, kani. Hihilain ko yan. Oh? Kung maniwala ka, hihilain ko yan. Kapupat ng manas. Pero hihilain ko yan. Hihilain ko yan, oh. Sa martial law ta? Wa kay warrant? Why warrant gikan sa husgado sa Pilipinas? Kung masusunod dito ngayon, ireklamo niya lang. Hihilain ko yan, oh. Sino? Wala mas mata sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso ninyo ako sa aeroplano. Di ba kayo dito sa plano? Eto sa korte. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. Masama, martial law na ta. Mao na hitabo ang higala, oh. Tama, oh. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, you. Sir, di ba siya pwede na You know that this guy Kana ha, ako lang gibalik na video pag emphasize. Mao ni hitabua nga illegal nga pagkadakop unya ginani nila. Awa, oh. Oh, hihilain ko yan. oh, hihilain ko yan. Sudo ay. Hihilain ko yan. Why warrant to waris hihilain ko yan? Mr. President. Kung masusunod dito ngayon, ireklamo niya lang. Oh, mo na mga higala ha. Mo na nga mga tao ron labihan ka pag-express nila ron sa ilang sentimento nini hitabua mga sukid di paminaw kay ni ana taon sa manina balik na batag martial law ani. Diretso ninyo ako sa